Ang isang binata ay tumalon mula sa tulay upang magpakamatay dahil sa pambubuli. Ngunit hindi inaasahang nakita at iniligtas siya ng isang boss ng gang sa ilalim. Ngunit bago pa man sila makabawi, ang boss ng gang ay hindi sinasadyang nasagasaan ng isang paparating na truck at namatay sa ilalim ng gulong. Ngunit ang kakaiba ay, ang kaluluwa ng boss ng gang ay nagpalit sa katawan ng binata, na naging dahilan upang maging isang estudyante ng high school. Ang boss ng sindikato ay nakatingin sa mukha sa harap niya, iniisip na panaginip lang ito. Ngunit sa sandaling iyon, narinig niya ang ingay ng kanyang mga tauhan sa labas ng pinto. Akala ng mga tauhan na pinatay ng binata ang kanilang boss, kaya pinuntahan nila ito. Gusto nilang humingi ng paliwanag at agad siyang binugbog ng husto. Sa oras na iyon, nagising ang boss ng sindikato na si Diba. Doon niya lang napagtanto na hindi pala siya nananaginip. Agad siyang hinila ng 2 tauhan sa harap ng lamayan. Pinilit nilang humingi ng tawad ang binata sa kanilang boss. Pero nang makita ni Diba ang kanyang litrato, hindi niya matanggap ang katotohanan. Galit niyang itinumba ang mga gamit sa mesa. Pilit ipinaliwanag ni Diba sa mga tauhan ang kanyang pagkatao. Ngunit inakala nilang walang utang na loob ang binata at pinangaralan pa siya. Mabuti na lang at pinigilan sila ng pinuno ng gang. Kaya pinakawalan ng mga tauhan ang binata. Ngunit hindi pumayag si Diba na mamatay na lang. Pumunta siya sa morgue at nakita ang kanyang bangkay. Gusto niyang ibalik ang kanilang mga kaluluwa. Ngunit inakala ng forensic doctor sa tabi niya na nanggugulo ang lalaki. Kaya pinaalis niya ito. Kinagabihan, bumalik si Diba sa tulay upang subukang gayahin ang eksena noon, ngunit aksidenteng nahulog at nawalan ng malay sa bubong ng kotse. Nang magising siya muli, napansin niyang wala pa ring pagbabago sa kanyang katawan at nabalian pa ng isang binti. Agad na tinanong ni Diba ang doktor tungkol sa libing ng boss. Ngunit sa 3 araw na siya ay walang malay, nasunog na ang kanyang katawan. Sa kawalan ng pag-asa, tinanggap ni Deokpal ang kapalaran na ito. At sinimulang sanain ang sarili sa payat na katawan na ito. Sa oras na ito, natuklasan ni Deokpal sa tablet na ang may-ari ng katawan, si Lee Hyun, ay isang mayaman na estudyante sa high school. Ngunit ang hindi inaasahan ay si Lee Hyun sa paaralan ay patuloy na binubuli ng mga bully sa klase. Sa simula ng pasukan, pinilit nila si Lee Hyun magnakaw ng mamahaling alak sa bahay at ibenta ito. Ngunit unti-unting naging mas mapangahas ang bully sa paaralan. Inutusan niya si Lixian na tulungan silang magnakaw ng alahas at sigarilyo. Kapag tumanggi si Lixian, siya ay walang tigil na bubugbugin. At sa araw na ito, si Lixian ay tiningnan lang ang kaklase niyang si Sheijing ng matagal sa klase. At ginawa siyang stalker ng bully sa paaralan. Lahat ng kaklase ay umiiwas kay Lixian. Maging ang mga bully na hindi pa nasisiyahan ay ginagawang laruan si Lixian. Ang pinahihirapang si Lixian ay umaasa na si Sikyung ay tutulungan siya, ngunit umalis ito nang walang pakialam. Ngayon, nang makita ang diary ni Lixian, galit na pinunit ni Diba ang tablet at nagpa siya na ipaghiganti siya. Gusto kong pumasok sa eskwela, ipahiram mo sa akin ang katawan mo. Pero para pagbalik mo, makapamuhay ka ng normal. Pababagsakin ko silang lahat. Dahil ito ang aking espesyalidad. Pero kinabukasan, isang babae ang dumating sa ospital at nilapitan ang binata. Galit na galit siyang sumigaw kung bakit niya piniling magpakamatay. At nagreklamo pa na sapat na ang pagpapahirap sa kanya ng ina ng binata na isang mayaman. Hindi niya inakala na pati ang anak niya ay gagawa ng gulo. Ang ina pala ni Rixian ay ang pangalawang asawa ng chairman ng isang chaebol group. Ibig sabihin, isa siyang anak sa labas. At ang babaeng ito na nakikinig sa kanya ay ang sekretarya ng chairman ng pamilya ng chaebol. Ano ba talaga ang gusto niyang gawin? Mimi, sa madaling salita, wala kang ginawang tama. Anong tingin yan? Paano mo nagawang tingnan si kamahalan ng ganoon? Walang pinag-aralan, nakakainis. Ang babaeng ito ay talagang may mainit na ulo. May. Hindi nasaan ang mga magulang ni Lixian, paano nagkaroon ng ganitong tao? Sino naman ang chairman? Kaya, sa sandaling lumabas si Diba sa ospital, pumunta siya sa bahay ng chaebol ni Lixian upang alamin ang tungkol sa kanyang pinagmulan. Nalaman niya mula sa yaya ang tungkol sa kanyang tunay na ina. Araw-araw, nalulunod ito sa alak. Ngunit ang chairman ay inaalagaan ang kanyang asawa kamakailan. Kaya ang lahat sa bahay ay inaalagaan ng sekretarya. At tuwing pumupunta ang sekretarya sa bahay, nagdadala siya ng maraming alak. Sadyang gusto niyang gawing lasingga ang ina ni Lixian. Natatakot si sekretarya Lee na maging asawa ng grupo ang iyong ina. Natatakot siyang palitan ang posisyon ng orihinal na asawa. Si Song Lixian pala ang anak sa labas ng chairman ng construction group. Dahil hindi dumarating ang chairman, hawak ng sekretarya ang kapangyarihan. Ang driver na ipinadala ngayon ay palaging binabantayan ang iyong ina. Hindi ko talaga alam kung ang iyong ina ay. Nako, kararating mo lang mula sa ospital, masyado akong madaldal. Para makabangon si Lixian, pumunta si Diba sa barberya. Nais niyang simulan ang pagbabago sa kanyang sariling hitsura. Pagkatapos niyang magpagupit ng sariwang hairstyle, pumunta siya sa library. Gustong magbasa ng ilang libro at dalhin sa paaralan. Ngunit sa sandaling iyon, nakita ni Deokpal ang kaklase niyang si Sikyung, kaya agad siyang umalis na walang pakialam. Ngunit masiglang inirekomenda ni Sikyung ang ilang libro sa kanya, na nagpaisip kay Deokpal na isa siyang henyo. Pagkatapos, nang umalis silang dalawa, nakalimutan ni Deokpal na siya ay isang high school student at napansin ni Sikyung ang kakaiba. Anong nangyayari sa tono ng pananalita mo? Nakikitira ka ba sa mga matatanda? Anong problema sa paraan ng pagsasalita ko? Parang ang paraan ng pagsasalita ng isang tiyuhin. Hindi.
Sa gabi, palihim na bumalik si Diba sa gang para aliwin ang kanyang nakababatang kapatid. Ngunit hindi siya naglakas loob na magpakita sa kanila sa ganitong anyo. Mabilis na natapos ang winter break. Pagdating ni Diba sa gate ng paaralan, nakalimutan niyang isuot ang kanyang name tag at pinigilan siya ng guro. Ngunit sa oras na ito, hindi pa niya lubos na nakasanayan ang batang katawan na ito, na nakakuha ng atensyon ng bully sa tabi. Pagpasok ni Diba sa silid-aralan, napansin niyang wala siyang upuan. Kaya tinanong niya ang ilang babaeng estudyante sa klase. Nang malaman niyang hindi pa naayos ang mga upuan, umupo na lang si Diba sa kung saan saang upuan. At sa oras na ito, tila hindi kilala ng mga babaeng estudyante sa tabi ang batang lalaki sa harap nila. Sino siya? Pakiramdam lang nila ay pamilyar siya. Malapit na ang oras ng pagtawag sa pangalan at nang tawagin ng guro. Ang pangalan ni Lixian, doon lang nagulat ang lahat. Siya ba ang Song Lixian na kilala ko? Totoo ba, ganyan ba talaga ang hitsura niya? Dati, hindi ba siya laging nakayuko? At natatakpan ng buhok ang kanyang mga mata? Siya ba yan? Hindi ko alam. Pero ang gwapo niya. Mga estudyante, tahimik. Gayunpaman, nalaman ng lahat na si Lixian ay nasa klase rin. Ngunit ipinakita nila ang kanilang pagkamuhi na makasama siya sa iisang klase. Di nagtagal, pagkatapos ng klase, ang bully ng eskwelahan ay may ngiti sa mukha at lumapit, handa ng pahirapan si Lixian. Ngunit hindi niya alam na si Lixian ay hindi na ang batang binubuli noon. Na-miss kita, Jaimin. Kaya hinila ng mga bully si Deokpal. Pinalibutan siya sa labas. Gayunpaman, si Diba ay galing sa mundo ng krimen, kaya sa harap ng ilang estudyante ng high school. Tiwala pa rin siyang madali niya itong malulutas. Hoy, bilisan niyo na, pumasok na kayo sa klase. Mauna ka na. Kapag nakikipag-away sa mga bata, kailangan pa ring magtira ng kaunting dignidad. Ngunit hindi niya inaasahan na habang sinusubukan niyang gumamit ng over-the-shoulder throw, natuklasan niyang hindi niya magamit ang dating lakas ng kanyang katawan. Sinipa ng bully si Deokpal sa mukha, at agad itong nawalan ng malay. Ngunit sa kanyang guni-guni, nakita ni Deokpal si Lihyun na nakaupo sa sulok. Si Lihyun ay nanatiling malungkot. Ayaw niyang gawin ni Deokpal ang anumang bagay para sa kanya. Nakita rin ni Deokpal ang kanyang pagkalito, at sinabing dahil hindi na siya makakabalik sa kanyang katawan, gagamitin ko siya para baguhin ang lahat. Ngunit nang magising si Deokpal, nakita niyang papalapit si Sikyong. Diretso siyang hinila nito sa klinik para gamutin ang sugat niya. Doon, sinabi ni Sikyong na sa bakasyon niya ngayong taglamig. Tila marami siyang nabago at naging masayahin. Napansin ni Deokpal ang name tag ni Sikyong. Napagtanto niyang siya ang matalik na kaibigan na laging gustong maging ni Rihyun. Kaya, para maiwasan na mabunyag ang kanyang pagkatao, sadyang sinabi ni Deokpal na naaksidente siya ilang araw na ang nakalipas at nagkaroon ng amnesia. Ngunit sa pagkakataong ito, nagulat si Sikyong. Galit niyang tinanong kung bakit nakalimutan siya ni Deokpal. Agad namang ipinaliwanag ni Deokpal na mayroon lang siyang ilang bagay na hindi maalala. At magpapatuloy pa rin silang maging magkaibigan sa hinaharap. Ngunit hindi inaasahan, umiti si Sikyong nang may panunuya. Sinabi niyang hindi naman talaga sila magkaibigan. Hindi tayo naging magkaibigan. Hindi mo ba ako tinakot? Sinabi kong kaibigan kita para subukan ka. Noong araw na umulan, pumunta ka sa bahay ko at sinabing kung hindi ko susundin ang gusto mo, sasabihin mo sa lahat kung ano talaga ako. Ang ibig ba niyang sabihin ay noong araw na nahulog si Song Rihyun mula sa tulay? Nakita ba niya si Choi Sikyong noong araw na iyon? Kahit hindi ko alam kung ano ang tingin ni Song Lixian sa aking pagkatao. Mas kilala ko ang pagkatao ni Song Lixian kaysa sa karaniwang tao. Dahil halos 2 araw si Song Lixian, na malapit na sumusunod at nagmamasid sa akin. Huwag mong subukang takasan ito gamit ang kasinungalingan ng amnesia. Ang tangkad, pangangatawan, at mukha ay parehong-pareho. Maaaring magkamali ang mga kaklase. Ngunit ang iyong tono, lakad, ngiti at tingin. Nagbago na ang lahat. Ang taong ito ay nakakakita sa puso ng iba. Ngunit ayaw ipakita ang sarili niyang puso. Hindi kasi Song Lixian, di ba? Sa sandaling ito, nagsimulang mapagtanto ni Diba na si Sikyong ay tila hindi ordinaryong tao. Upang mas mabilis na masanay sa katawan ng isang high school student, balak ni Diba na sanayin muna ang pakikipag-ugnayan sa mga babaeng kaklase. Para mapahanga sila, nalaman ni Deokpal na bibili ng brush ang mga kaklase niya sa stationery store. Agad niyang tinawag ang driver niya para sunduin sila. Ang susunod niyang galaw para makuha ang loob ng mga babae ay ang pagiging mapagbigay. Dinala niya sila sa isang masaganang hapunan. Sa mga ginawa ni Deokpal, hindi lang niya nakuha ang puso ng mga kaklase niya, kundi binago rin niya ang kanilang impresyon sa kanya. Gayunpaman, nagpanggap si Deokpal bilang si Lihyun, ang orihinal na may-ari. Agad itong napansin ni Sikyong, isa sa mga kaklase niya, dahil napansin ni Sikyong na ang dating lalaki na si Rihyun. At ang kasalukuyang Deokpal ay magkaibang tao. Pero inakala ni Sikyong na kambal lang ni Rihyun si Deokpal. Kaya siya sinadyang pumunta sa eskwelahan para magpanggap. Nang mga oras na iyon, napagtanto ni Deokpal na kung magpapatuloy pa ang usapan, tiyak na magkakaroon ng problema, kaya agad siyang nagdahilan at umalis. Pero pagdating ng hapon, ang personal na sekretarya ng ama ni Rihyun. Pero bigla siyang pumunta sa eskwelahan para pilitin siyang lumipat sa boarding school. Mabilis siyang hinila ni Deokpal sa isang sulok at binalaan ang sekretarya na huwag makialam sa kanyang mga gawain sa eskwelahan.
Alam na alam ni Deokpal na ang layunin ng sekretarya sa paggawa nito ay para pigilan ang illegitimate na anak na si Lehion na agawin ang ari-arian ng grupo. Ngunit ang hindi niya inaasahan ay direktang sinampal ng sekretarya si Deokpal. Ikaw na walang utang na loob, sumasagot ka pa. Pagpapalaki, pinalaki mo ba ang batang ito? Nabalitaan kong malapit nang mamatay ang asawa ng chairman. Kung mamatay ang legal na asawa, ang posisyon niya ay mapupunta sa nanay ko. Kaya nagmamadali ka, ano? Kung gusto mong magpakapangyarihan, sige lang. Samantalahin mo ang pagkakataong ito, magiging anak din ako ng chairman. Ano sa tingin mo, gusto mo bang ipakita ko sa mga reporter ang resulta ng field test? Sinasabi ko sa iyo, ako ang magdedesisyon kung saan ako mananatili. At hindi ikaw. Pagkatapos, kinuha ni Deokpal ang salamin ng sekretarya, itinapon sa sahig at tinapakan. Binalaan niya rin ito na huwag nang basta-basta pumunta sa kanyang paaralan. Pagbalik sa kotse, nanginginig sa galit ang sekretarya. Agad niyang inutusan ang bagong inupahang miyembro ng gang na patayin ang binata. Ngunit hindi niya alam na ang miyembro ng gang na ito ay isa pala sa mga miyembro ng gang ni Deokpal. Gayunpaman, sa gabi, sa oras ng self-study, si Sikyong ay naging parang langaw at sadyang umupo sa tabi ni Deokpal. Nang makita ni Sikyong na hindi masagot ni Deokpal ang problema sa matematika, masigla niyang kinuha ang calculator at isinulat ang solusyon para sa kanya. Gayunpaman, ang tunay na layunin ni Sikyong ay paaminin si Deokpal sa kanyang tunay na pagkakakilanlan. Ang tusong ito. Kaya pala nag-self-study sa gabi. Song Lixian. Hindi siya nalinlang. Dahil ako si Song Lixian, walang dahilan para malinlang. Mali ang tunog. Ang tunay na Lixian, hindi ako titingnan ng ganoon. Bakit hindi na lang natin siya ilibing? Ngunit naalala ni Diba na nakipagkita si Lixian kay Sikyong bago siya tumalon sa tulay. Kaya tiyak na mayroon pa ring nakatagong sikreto. At gaya ng inaasahan, ng gabing iyon, hinanap ni Rixian si Shaijing. Na sinasabing ilalantad niya ang tunay nitong pagkatao sa harap ng lahat. Natakot si Shaijing at hindi makapagsalita, pagkatapos ay bigla itong nagising. At nalaman na panaginip lang pala iyon. Samantala, upang mas mabilis na makapag-adjust, sinimula ni Deba ang matinding physical training. Bagaman mukha siyang high school student, hindi pa rin niya maiwan ang dating gawi at pumunta sa paliguan para magbabad. Pero ang hindi niya inaasahan, pumasok din ang dalawang siga. At naligo sa parehong paliguan niya. Hoy, kayong mga kabataan. Dahan-dahan lang, dahan-dahan. Kung ako ay bata pa. Ikaw ay nag-cell division pa lang sa tiyan ng nanay mo. Puputulin ko ang daliri mo, bata ka. Ako ang pangalawang pinuno ng Seven Stars Gang. Si Deokpal. Mahigpit na hinawakan ni Deokpal ang hita ng basagulero upang ipakita ang kanyang pagkakakilanlan sa gang. Ngunit napansin niya ang mga pangalan sa braso ng dalawa at naghinala na may bagong gang sa kalye. Inakala ng dalawang basagulero na nakasagutan nila ang kapwa nila. Kaya't bigla silang natakot. Ngunit bago umalis si Deokpal, nakita niya. Ang dalawang masunurin ay nagbigay ng tip sa dalawang basag ulo. Ingat po, kuya. Ngunit pagkaalis ni Deokpal, nagkataon namang nakita ng bully ng eskwelahan ang mga basag ulo at gustong sumali sa kanilang gang. At sa oras na ito, ipinagbigay alam ng dalawang basag ulo sa kanilang boss. Ang balita na may isang estudyante ng high school na nagpanggap na si Deokpal kanina. Tanong lang, pagkatapos mamatay ni Deokpal yung may nagpakilalang pangalawang pinuno ng Seven Star Gang. May ganun ang tao ba talaga, kuya? Dapat may anak si Kuya Deokpal, di ba? Nga. Kung anak siya ni Kuya Deokpal, may punto ka. Hoy, kailangan mong makita ang langit para makapitas ng bituin. Bata pa si Kuya Deokpal. At sa sandaling iyon, lumabas ang bagong pinuno ng gang. Mula nang mamatay si Deokpal, ang kanyang Seven Star Gang ay nagsimulang buwagin at ipasa sa kanyang dating mga tauhan. Ngunit pagkaalis ng bagong pinuno, ang bully ng eskwelahan, ay napansin ang figura ni Deokpal sa malayo. Gayunpaman, nang umuwi si Deokpal kinagabihan, nakita niya si Sikyong na dumating sa bahay at gustong turuan siya sa kanyang mga aralin. Tumanggi si Deokpal kay Sikyong at pinayuhan siyang umalis. Ngunit biglang natumba ang kanyang ina sa sahig dahil sa kalasingan. Habang nakatalikod si Deokpal, sinamantala ni Sikyong ang pagkakataon at inilagay ang ina. Habang inaalalayan siyang bumalik sa kwarto, palihim siyang pumasok sa kwarto nito para maghalungkat. Ngunit agad siyang nakita ni Deokpal na dumating. Nasaan si Song Rihyun? Hoy, bakit ba talaga? Ganyan ka ka-obsessed sa nakaraan ko. Ang nakaraan mo. Dahil gusto kong may sabihin sa nakaraan mo. Sabihin mo sa akin. Ganoon ka ba kasaya sa buhay kolehiyo? Kaya ninakaw mo ang buhay ng iba. Hindi alam ni Deokpal ang layunin ni Sikyong. Kaya binalaan niya itong umalis na sa bahay niya. Ngunit patuloy pa ring tinatanong ni Sikyong kung nasaan si Rihyun. Biglang hinila ni Deokpal ang kwelyo ni Sikyong. At tinanong kung ano ang ginawa niya kay Rihyun noon. Pero matagal na nag-aalangan si Sikyong at hindi makapagsalita. Sasabihin na sana ni Deokpal ang tungkol sa pagtalo ni Rihyun sa tulay ng gabing iyon. Ngunit biglang narinig ang ingay ng kanyang ina sa labas. Nais ni Deokpal na pagalingin ang pagkalulong ng kanyang ina sa alak. Kaya sinadya niyang itago ang alak. Ngunit ang kanyang ina, na hindi makainom ng alak, ay nagsimulang magwala. Sinisisi ang kanyang anak sa pagsira ng kanyang buhay. Naniniwala siya na ang pagbubuntis kay Rihyun ang naging dahilan ng pagtatapos ng kanyang karera bilang artista. Ngayon, araw-araw siyang nagdurusa sa bahay ng isang chaebol at nahihirapan siya.
Nakita ni Deokpal ang hirap ng ina ni Rihyon kaya niyakap niya ito at inalo na babalik ang dati nitong buhay. Pagkatapos, nang aalis na si Sikyong, palihim siyang kumuha ng buhok ni Rihyon sa kwarto. Ngunit nang umuwi si Sikyong kinagabihan, pumasok siya sa bahay na may takot sa mukha, habang ang kanyang ama, na seryoso, ay matagal nang naghihintay sa kanya sa sala. Matagal ko nang nilagyan ng tracker ang cellphone mo. Ano ang ginawa mo at saan ka galing, umamin ka? Pumunta lang ako sa listening room para makinig ng musika. Sinong kaibigan ang kasama mo? Si Song Lixian. Mapagkakatiwalaan ba siya? Siya ay masipag mag-aral. Ang ama pala ni Sikyong ay isang piskal kaya mahigpit na kinokontrol ng kanyang pamilya ang lahat ng kanyang kilos mula pagkabata. Kinabukasan, habang pabalik si Deokpa sa paaralan, bigla siyang muling pinalibutan ng mga bully. Sadyang ipinakita ng mga bully ang video ng pambubuli nila kay Rihyon noon at hinamon siya. Ngunit hindi inaasahan nang makita ni Deokpal ang video, galit na galit siya. Hinati niya ang cellphone ng bully. Nang makita ng bully ang kayabangan niya, lumapit siya at handa na sanang turuan siya. Ngunit hindi niya inasahan na sinuntok siya ni Diba sa mukha. Sa sobrang sakit, lumuhod ang bully. Pagkatapos, galit na tumayo ang bully at sinuntok si Diba sa mukha na lubos na ikinagalit niya. Ikaw, kapag nakakaranas ka ng malaking problema, nagbabago ang iyong pagkatao. Ano nang sinasabi mo, lintik ka? Gonggong Jeonbu. Ikaw, isa ka bang gangster? Paano mo nalaman? Ako ang pangalawang pinuno ng Seven Star Faction. Kim Deokpal.